Nehemiah chapter 4 verse 6 ang atong pagtuon. Nehemiah chapter 4 verse 6. Manindog ta palihog. Nehemiah 4 verse 6. So built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. Brother Marvin sa pagampo palihog. Dalay gamay mo ng mga Diyos, Ginoo, salamat Ginoo sa impulong ang kadausahan ka namahan at Ginoo ka magahatag kasig ka alam sa matagusan mo panahon na kasing Ginoo nga makinabuhi ng mga impulong ang tunan karong Ginoo sa sa mo lagad mahan at kay magahatag kung kanya kalam Ginoo nga makapasabot masabtan po namo sa matagusan mo kinabuhi ang impulong ang kadausahan naman kabilas mo padayon Ginoo at kay magaban sa luwa mismo lapasan nga nabuhat kanimo Ginoo para nasalig nga tugyan pinagi naman ngalan ni Jesus, amen. Amen. Nagapaglingkod. Now this book is the writer was Nehemiah. Gisulat niya ni ang ilang mga kaagi unsa sila naghuna-huna sa buluhaton. Niya, kung makita na to dinhi ang iyahang mga actions, no? The actions of being mindful to the work of God. That is our topic for this evening. The actions of being mindful to the work of God. Pero makita ang senaryo din ang wall of Jerusalem na tumpag, unya nahimo ng kamingawan, unya tanaw niya, luoy na kayong kahintang. Kaya nato ni ma-relate sa tuang panahon karon. Side sa church, dayon tan uya sa mong simbahan oy. No? Uya sa mong church oy. No? Sabi tanaw niya, uy. Ang haliging heavy. Diba? Kaya kung sila, ano sila, loya sa itong kahimtang, oy. Ano sila. Natumpag man, ang ulang Jerusalem. Natumpag. Nakita ni Nehemiah, sabi mo si Nehemiah, ulahin na siya nga henerasyon. Ang mga naguna sa iya, nangamatay na. Kung nakita niya nga itong mga naguna sa iya nga mga katawhan, ningkamot ito nga ma-build ang wall. Pero sa to say nga nabungkag. Pagkabungkag din ningkamot si prophet Nehemiah nga mapabarog og balik. O makita nato ang iyahang gipangbuhat. Ug mo ito mensahe karong gabi. Atong tan-awon what are the actions of prophet Nehemiah for being mindful to the work. Okay? Tanawa diya sa verse in chapter 2 verse 3. Importante kaini siya sa kinabuhi o sa kasing-kasing natong tanan. Ingon siya in Nehemiah chapter 2 verse 3, ang puno sa Ginoo nagingon, and said unto the king, let the king live forever. Why should not my countenance be sad? When the city, the place of my fathers, sepulchres lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire. Take it for the word sad. Ang sad niya wala na siya nag-uol nga napildi siya og lasto. Wala siya nag-uol nga napildi siya na fail ang iyahang business. Wala siya nag-uol nga gibuwagan siya kuyab. Wala siya nag-uol nga pobre sila. Nag-uol siya tungod kay natumpag ang pader. Ug sa unang panahon, ang battle is all about wall. So, kita niya marag makaulaw o luoy kayo tagkahintang pero dili sa iyang sarili. Kung dili naluoy siya nagtanaw, makita nimo ang iyang heart ang ginatawag nga compassion. So that is the first point nga to makita. That was the action of Nehemiah for being mindful to the work. Number 1 is compassionate. Compassionate. The word compassion means love with action. Lisod kaayo moingon kag higugman imong Ginoo nga wala ka naghimo para sa Ginoo. Wala man ko'y simba-simba pero na ako'y pagtuo. Pwede nimo na isulti. But God looks your heart. Ingon siya in Psalms chapter 44 verse 21 that God knows everything, even the secrets of your heart.
Mao bitaw nga gusto sa Ginoo nga ato siyang hinabion ug ato siyang tan-awon tutukan gamit ang atong kasing-kasing. Ingon ang Jeremiah chapter 29 verse 13, you can search me if you search me with all of your heart. Hangtod nga dili ta mahimong compassionate sa atong pag-alagad, dili nato makita ang mga panginahanglan sa baluhaton sa Ginoo. And it begins in a simple things. Dili dayon nga dinagko, gamay lang nga butang. Abi nimo usa nga butang lang gisugdan ni Nehemiah, kapi ang hinungdan. Kapi. Ikutawan lang niya kapi ang hari. Pag adto sa hari, kapi ra gid ay, kapi. Kita sa hari yang naong maraglahi lagi imong naong ron Nehemiah. Ha? Naghatag kag kapi pero mugot lagi ka. Ngayon si Nehemiah lagi kay bugat kaya akong kasing-kasing. Bugat kaya akong kasing-kasing nagtan-aw kay tumpag pader namo niya. Kabalo ko gihaguan gyud maayo sa among ginikanan. Timan ini church. Church na inhagta nga tinuod nga simbahan because of our doctrine. O ang atong doktrina gipakamatya na sa atong mga kamahanan sa unang panahon. That is why we should be proud of that we are belong to this church. And God wants us to have a compassionate heart for us to work, to do the work of the ministry. Then ask yourself tonight, how compassionate you are for the work of God. Unsa kang oras moabot sa simbahan? Unsa ka kamalipayon mo alagad? Unsa ka mahinatagon diya sa Ginoo? Unsa ka kamatinud-anon bisan sa imong tithes and offering? Unsa ka kamahigugmaon sa imong pastor? Unsa ka nagtan-aw sa mga buluhaton diri sa simbahan bisag pagtanggal na lang sa lawa-lawa? Bisag pagsilhig nilang sa loob. God wants you to be compassionate in the work of God. Hangtod dili ka may mong compassionate, dili gyud matukod ang imong gipangandoy sa kinabuhi alang sa Ginoo. The number 2 in chapter 4 verse 3 and 4. Nahuman na, ingon ang hari sa iya, to cut the story short, nakita nako na kay kinahanglan. Ingon siya lagi, ngani akong problema. Gusto na ko itukod ug balik, tabangan nako sila. Tabangi ko bi. Abi mo kung nalagay compassion sa imong heart, everything will follow. Amen. Kung naalang kay heart for God, everything will follow. Nakita sa hari ang iyang kasing-kasing. Unya ingon siya pa, hangyo ako hari. Magsulat ko para makaagi ko padulong dito sa Huda. Kay nahaman dito si Asap. Kung na dito si Asap ang nagbantay sa kakahuyan sa kalasangan, kung ang hari naghatag og papel, pahatag sa iya. Kuha sila kahoy, hinahinay na o sa dihang nanay kahoy, nanay magamit. Sugod na sila, pagsugod na nila, daghan na po nagsamok-samok. Diri na nagsugod ang problema. Naa ba kay problema sa imong pag-alaga? Basi, okay ra ka permente. Ayaw ka balaka, dapat problemahon nimo na. Okay ra ka permente kanang okay ra bitaw kag makasimba dili. Okay ra ka makahatag dili, okay ra ka maka-prayer meeting dili, okay ra ka makaampo dili. Murag okay ra ka makakanta dili, murag okay ra ka wala kay pakialam simbahan, okay ra kag naag dili. Na, dapat problemahon gyud nimo na. Si Nehemiah, sa diyang compassion ng iyang heart, diya nagsugod ang problema na pod. Diman ina. But by this problem, dili ay siya gitagaan sa Ginoo og strength nga mahimo siyang mas dependent diya sa Ginoo. The second thing is the actions of Nehemiah is dependent on God. Kapoy kayo atong pag-alagad kung nagdepende ta sa atong kaugalingon. Even we, pastors, kung nagbase ta sa atong kusog, sa atong kaalam, it is hard for us. Perting lisura ka ina. Pero kung nahimutang dependent diya sa Ginoo, dili gyud ta mapulan, dili ta kapuyon spiritually. Our physical, yes, kapuyo na. Pero spiritually, dili ta muundang, dili ta mapuol sa pag-alagad. Even in this moment, sa ato ang Bible College, dili lalim ning New Santiago at tuon, labi nang wala ka katuod sa dalan. Pero kung naa kay compassionate heart o depende ka sa Ginoo, moabot yung kadire nga walay
labad. Usahay, daghan mga magsamok-samok. Kini Martes na bitaw, daghan kay magkasulasol. Nanay mga yu, kay yung balay, nanay bisita, usahay, nanay mga lakaw, usahay. Nanay mga problema. Mo po ni nahitabo din in chapter 4 verse 3. Sa diha nga nanay kahoy, nanay materialis, okay na, nagsugod na sila, nanay samok-samok na po ni mga tawana. Chapter 4 verse 3 and 4. Tarawa. Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, even that which they built, if a fox go up, he shall even break down their stone wall. Grabe ka sakit ni paminahon Bully kayo. Abi mo bisan pag kana lang jatot mo patong ana imong gitukod-tukod yung wall. Tumpag na. Nasay kita biya. Dali ra kita ma-discourage pag may padungog na bitaw tag kanang gamay lang kay nga istorya. Dali ra kita mo surrender. Ug mo na ilhanan. Abi mo dapat malipay ka kung maistoryahan kag sakit kanya nalagikon hinuon ka sa pag-alagad. Dapat malipay ka nga nadagko ni mo problema ayan nagbalipayon hinuon ka sa pag-alagad. Kay diha nabati nimo nga dependent day ko sa Ginoo. Dili day sa akong kaugalingon. Dependent day ko sa Ginoo, dili day sa akong kusog. Pero kung gamay lang ganing istorya, inon lang gani kang gwapa ka, ma-discourage dayon ka, baga pugag naong. Mangluod dayon. Gwapa ra di ay pinakagwapa. Maulaw ka. Usahay sa atong ginabuhi diha ta magbase. May istoryahan lagi tag dili ta ganahan. Tama ba? Tama. Di ma-appreciate atong gibuhat. Maghatag tag bulak diri, wa man gyud dimensyon ni pastor nga ako'y naghatag ato. Di na kaganahan mo hatag sunod. Pero kung dependent gani ka sa Ginoo, sa unsa pa nang pagsulay maabot sa imong kinabuhi. Malipayon gyapon ka ang mga lagad sa Ginoo. Si Nehemiah, bully kayo. Bisan pa man og fox mo patong diha. Bungkag na, pero wala. Smile ang gyapon siya. How many discouragement niabot sa imong kinabuhi? Brothers and sisters in Christ. Kapila na ba niabot sa imong kinabuhi nga gi-discourage ka? Labi na sa Bible College, ay na-eskwela dali. Ang pinaka number 1 nga discouragement sa imong biya kay imo ra pong kaugalingon. Ay siya to na pare, kayo. May banay patagikat. Lupon pa ta. Mo bitaw sahay siguro balit na kay naminaw sila sa kuan ba? Kung dili wala. O say diha ka ma-challenge pa. But God wants you to be dependent on Him. Kung naman kay problema karon, pasalamati na. Tungod na imong problema, diha ka makatawag ug maayos, Ginoo. Ug abi nimo tungod kay nahimo siyang dependent sa Ginoo, nahitabo siyang kinabuhi ang pagkamainampuon. The third thing, his action was being prayerful. Grabe ka mainampuon na kaya niya. Sige. Dependent ko sa Ginoo, wa ko'y pakialam sa inyo diha. Buli lang mo sa ako. Mangalagad ko sa Ginoo, magmainampuon. In verse 9, sige sulti diha. Chapter 4 verse 9, nevertheless, we made our prayer unto our Lord. Take note for that. Nevertheless, bisan pag-unsay na hitabo, nagaampo mi sa among Ginoo. And set a watch against them, day and night, because of them. Meaning to say, santa nagampo sila, ipadaygan sila sa Ginoo, unsay maayo nila buhaton. Ug sa diha nga nagpadaygan sila sa Ginoo, unsay maayo nila buhaton, ikaupat niya nga aksyon, nahimo siyang visionary. Dili bisyoso ha, visionary. Visionary. Ano sa man visionary? Naay panglantaw sa unahan. Kung may nampuon ka, God will guide you unsay dapat buhaton sa unahan. O dili ka magkasaag-saag sa imong padulungan. In verse 14, tanawa sa vision nila. And I looked and rose up and said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, be not ye afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren. Paminaw. Kung karon pa lang naan, kasurindero na kas problema ni mo, saan lang may tabo sa imong apo, sa imong anak, pag-abot sa panahon. You should have a vision for that. That you should have compassion in the church. Kaya kung ang church karon luya, kung saan lang juga pag-abot sa panahon. Kung ikaw kabahin diha. God wants you to have vision. In Psalms, in Proverbs 29:18, the Bible says, without vision, people perish. Mauman karong gabi mga igsoon, kitang tanan na ata dinhi para magamit ta nga mulambo ang buloton sa Ginoo. Amen ba? Mo grow ang mga churches, pangasa tag gihimong membro diha sa Ginoo.
asa ta na belong. Even this church of New Santiago. So may mga need din eh, sa mga panginahanglan. Literal nga, katumpag ko na yun, tinuod. Mutanda ko, do you have a heart for this ministry? Kung naamoy mga yuta diha, naamoy mga kahoy, pag-donate mo, pag-open mo sa Ginoo. I challenge you, ang Diyos nagsulti that your labor is not in vain. Tukuran na to. Kung naamoy yuta, naamoy kahoy, uban pang magamit ninyo, pastor, gamito na to ni. Naamoy sakyanan, ipagamit ninyo. I am so blessed yung pag-abot, nanay tinakang ang kaldirong dako, ipagamit. Dili idanalo ba? Sayang gani, kuskuso ni magkinis na po tani, dako, biyak ini, ayun gamitan ninyo. Pero sa simple lang ang mga butang, atong ipagamit sa Ginoo. Gi-bless sila sa Ginoo. Natukod yun, nakumpleto yun ang wall. Og safety ang ilang mga anak, asawa, pamilya, hamugaway, naay, ug ang wall, it refers for the peaceful life. Amen ba? Gusto tag malinaw na itong kinabuhi. You should have compassion. You should be prayerful. You should have vision for God. Kung malinaw ta, feeling na to, safety ta sa kamot sa Ginoo. O diri sa church, tabangan na to ang bulaton sa Ginoo. Sa may mga kinahanglan nini, the members challenge you, all the churches, nga dinhi, we should have compassion. Attend tag prayer meeting. Amen ba? Ampo ta. Dili na to sa ako ingon bisan pag duha, tulo, magampo ta. 4, 5, magampo ta. Ang Ginoo nay bahala sa atong kinabuhi. Kung natay panglantaw nga mugro ang buluhaton, manindog tagdanan karon nga gabi. God bless you, brethren. Hope and pray na Diyos magpapamuhat sa matag pulong niya sa atong kasing-kasing. Ginoong Diyos, salamat sa imong mga pulong ron. Magamit na mo sa mong pagkinabuhi, ang mga Kristohanon, sa man may na membro. Lord God, ang mga butang, ang mga gitudlo sa among ron, among magamit Ginoong Diyos pagkinabuhi. Even this church, this Pastor Ryan, and all the members of this church. Lord God, to have compassion, to be prayerful, to be dependent on you, to be visionary, that someday this church will grow in the name of Jesus. That all the members will be blessed, and all the families and relatives will be saved in the name of Jesus. And also, Pastor Ryan, hatag pa ganyan, more strength, more knowledge, uban niyang kapikas kinabuhi. Bless all of them, O Lord, and all of us tonight. In the name of Jesus, I pray. And amen. Amen.